Dear Kuya Allen, noong nakaraang summer ay nagkayayaan kaming magkakabarkada na pumunta sa isang beach. Si Ramon ang nagsuggest na pumunta kami sa Pagudpod at dadalhin niya ang bago nilang van. Bigla namang nag-backout ang isa naming barkada na magiging kahalili ni Ramon sa pagmamaneho. Dalawa lang kasi silang marunong magmaneho sa aming 8 magkakabarkada. Kaya naman naiba ang plano namin na mas nakabuti sa akin. Straight lahat ang aking mga barkada sa pagkakaalam ko. At wala silang alam na isa akong silahista. Madalas ko nga silang pinapantasyahan eh. Siyempre, straight sila at straight din ang akala nila sa akin. Wala akong maitulak kabigin sa kanilang 7 dahil pare-pareho naman kaming magagandang lalaki. Hilig din namin ang pagbabasketball at magpunta ng gym kaya magaganda din ang aming mga pangangatawan. Subalit hindi ang mga kabarkada ko ang kukwento ko ngayon, kundi yung na-experience ko noong mag-swimming kami sa isang isla doon sa 100 Islands. Sa bahay na kami ni Ramon natulog nung gabing yun bago kami lumuwas papunta sa ng Pagudpod. Noong gabi ding yun, nalaman namin na hindi makakasama yung isa naming barkada na hahalili kay Ramon sa pagmamaneho. Malayo-layo ang Pagudpod kaya tiyak na kawawa si Ramon kung siya lamang ang magmamanehong mag-isa. Kaya naman nagpasya na lamang kaming sa Pangasinan na ituloy ang lakad. Madilim pa ay nagbiyahe na kaming papunta ng Pangasinan. Wala namang naging problema sa aming biyahe at narating namin ang 100 Islands bago pa man mag-alas 8 ng umaga. Boss, bangka po. Mura lang po. Hambungad ng isang lalaki nang makababa kami sa aming sinasakyan. Madami pang sumunod na nag-alok sa amin ng bangka sa may dalampasigan na yon. Subalit may kakaibang lalaki ang sa akin mismo ang nag-alok ng bangka. Nasabi kong kakaiba din dahil sa angkin niyang kagandahang lalaki. Sunog sa araw ang balat pero makikita mo pa rin ang kagandahan niya ng pagkalalaki. Dahil bukod sa matangos ang ilong at may mga dimples sa magkabilang pisngi, ay matipunong matipuno ang pangangatawan na natatakpan lamang ng maluwag na sando at shorts na pambasketball. Sir, yun na lamang pong bangka ko ang arkilahin nyo. Bago lang po yun. Ang alok sa akin ng lalaking tinutukoy ko. Ay magkano naman? Ang tanong ko sa kanya. Kayo na pong bahala. Basta ba hindi ako malulugoy sa krudo ko? Ang tugon ng lalaking bangkero. Paano kung 100 lang ang ibigay namin? Papayag ka ba? Ang biro ko sa kanya. Dagdagan nyo na lang sir. Kulang pang pangkrudo ko yun eh. Ang tugon naman ng bangkero. Biro ko lang yun. Sabi ko naman sa kanya. O sige, tatanungin ko ang mga kasama ko. Ang dugtong ko pa. Pagharap ko sa mga kasamahan ko ay may kinakausap na rin pala silang ibang bangkero. Buti na lamang at nakasingit ako at kinumbisi ko sila na yun na lamang bangkerong kausap ko ang sasakyan namin. Dahil nangako na ako na hindi tataas sa 1,000 ang singil ng kausap ko kahit hindi pa kami nagsara ng usapan tungkol sa bayaran. Inisip ko na lamang na kung sobra doon ang singil niya, ako na ang mag-aabono. Pwede bang 1,000 na lang sa'yo? Ang bulong ko sa bangkero, nakakausap ko habang nakakabay ako sa kanya.
Pwede na po yun. Pero kapag maghihintay ako ng matagal, kung pwede, dagdagan nyo naman sir. Ang pabulong din sagot ng banggero. Akbay-akbay ko pa rin ang bangkero habang patuloy pa rin sa tawaran yung isang bangkerong kausap ng mga barkada ko. Halos yakapin ko na ang bangkero. Nakakagigil ang balikat niya kung saan nakapatong ang kanan kong braso. Wala din kaalam-alam yung bangkero na sinamantala ko na ang mga sandaling yon. Tara na, ang anyaya ko sa aking mga barkada. Teka, nasan pala yung bangka mo? Ang tanong ko sa bangkero. Nandoon lang po siya. Tara na po doon sir, ang tugon ng bangkero. Matapos namin kunin ang mga bag namin sa van, ay tinungo na namin ng bangka. Ako pala si Brian, ang pakilala ko sa bangkero habang naglalakad kami papunta sa kanyang bangka. Yung dalawang nauna na nagbubuhat ng cooler ay sina Randy at Jojo. Yung tatlong yun na walang ginawa kundi mag-asaran ay sina Koji, Arnel at Vince. Si Ramon naman yung nasa likod natin. Siya ang may-ari ng sasakyan namin. Andugtong ko pa. Ang saya naman po ninyong tingnang magbabarkada. Close na siguro kayong lahat sa isa't isa. Ang sabi naman ng bangkero. Ako po pala si Jan. Ang pakilala naman ng bangkero sa akin. Sa pagsakay namin sa bangka ay katabi ko si Jan. Nagpatuloy pa rin ang kwentuhan namin tungkol sa 100 Islands. Siya na rin ang pinapili ko ng isla kung saan kami pwedeng mag-swimming na meron kahit papanong privacy. Kabisado ni Jan ang mga isla at sa isang maliit lamang na isla niya kami dinala na may maayos na beach. Walang ibang tao sa isla na yon kundi kaming 8 lamang. Ayon kay Jan, yung isla daw na yon ang paboritong puntahan ng mga magsyota o mag-asawa na gustong magkasarilinan. Kaya unahan din natin sila na madala ang kanilang sinasakay sa islang yon. Kapag meron kasing nakadaong na bangka doon, hindi na nila dinadala ang sakay nila doon. Sa ibang isla na lamang nila dinadala. Maliit lang kasi ang isla at hindi rin matutuwa ang kanilang sakay kung marami na ang tao sa isla. Ang higit sa lahat ay alam nila na kapag nagpadala doon ng sakay nila ay gusto na nilang makapagsarili na ng todo. Pagdaong namin sa isla ay agad na namin inayos ang aming mga daladala. Itinayo na namin ang munting tent upang masilungan na rin namin. Agad din kaming nakipag-swimming. Si Jan naman ay naaupo sa dalampasigan katapat ng bangka niya habang minamasdan niya kaming 7 sa aming paliligo. Na makaranas ako ng pag-uuhaw ay umahon agad ako. Matapos makainom ay nilapitan ko si Jan. Samahan mo kami sa pag-swimming para hindi ka mainip sa kahihintay. Ang pag-anyaya ko sa kanya, sabay abot ng isang malamig na bote ng iced tea. Ay salamat po dito sir. Kayo na lang po ang mag-swimming at medyo sawa na rin ako sa dagat. Ang naging tugon naman ni Jan. Kung sa bagay, araw-araw kang naririto, nakakasawa nga yun. Ang nasabi ko naman sa kanya. Tubong Pangasinan ka ba talaga? Ang tanong ko sa kanya. Hindi po, lagi din po ako ng Manila. Maagang nag-retire ang tatay sa kumpanya nila. Pagkatapos yung nakuhang pera ay ginamit niya sa negosyo dito sa Pangasinan. Si tatay po talaga ang tubong Pangasinan. Ang sagot naman ni Jan. Nag-aaral ka pa ba? Ang tanong ko naman. Opo, college po ako sa isang universidad sa Dagupan. Summer vacation po kaya sideline muna sa business ni tatay. Sayang din ang kikitain ko eh. Operator po si tatay ng ilang bangka dito sa 100 Islands.
Ang sagot ni Jan. Ang sipag mo naman pala, ang nasabi ko kay Jan. Hindi naman po, sayang lang po kasi kung sa bahay lang ako magpapalipas ng bakasyon. Ang tugon naman ni Jan. Habang nagkukwentuhan kami sa ano-anong bagay, ay naging malikot ang aking mga mata sa pagmasid ko sa aking kausap. Madalas kasing nakatingin sa karagatan si Jan kahit kausap ako. Kaya naman sinasamantala ko ang mga sandali na pagmasdan ng pangangatawan ni Jan. Pati puno ang kanya pangangatawan. Kahit medyo sunog sa araw ang balat, ay kakikitaan mo pa rin siya ng kagwapuhan. Sa pagkakaupo ni Jan sa buhangin, ay hindi maiwasang lumislis ang kanyang basketball shorts at lumabas ang kanyang hita na medyo may pagkabalbon. Weakness ko pa naman yun. Sa tagal namin nagkukwentuhan ay tila nakagaanan ko na ng loob si Jan at marahil ay ganun din siya sa akin. Bigla ako tuloy na itanong sa kanya kung bakit nasabi niya kanina na ang islang yun ay paboritong puntahan ng Magsing-Irog. Natawa naman siya sa akin. Hindi siya sumagot kagad. Sa halip ay niyaya niya ako sa kabilang panig ng isla. Wala nang makikita pang isla sa kabilang panig nito. Tila ito ang pinakahuling isla doon. Mabato doon at medyo may kalakasan na ang hampas ng alon. Tumuntong kami sa isang malaking bato at tinanaw ang karagatan habang natatalamsikan kami ng tubig dahil sa lakas ng hampas ng alon. Itananong ko sa kanya na dahil lang ba sa view kaya nais magsipunta doon na Magsing-Irog. Itinuro niya sa akin ang likuran ng batong tinutungtungan namin. Tila isang maliit na yungib na may mababaw na tubig na inaabot ng mahihinang hampas ng tubig. Diyan ang paborito nilang lugar. Yan ang saksi sa maraming pagtatagpo ng Magsing-Irog. Ang biglang sinabi ni Jan sa akin. Natawa ako. Kaya pala, parang natural na jacuzzi yan eh. Ang biro ko naman sabay tawa. Siguro, sinisilipan mo sila no? Ang biro ko sa kanya. Siyempre, masarap mapanood yun eh. Ang tugon ni Jan habang tumatawa. Babae at lalaki lang ba ang napupunta dyan? Ang tanong ko naman sa kanya. Meron po akong minsan naisakay na parehong lalaki. Kala ko nga po mga tunay na lalaki sila. Pero grabe ang halikan nila at yung kwan. Ang tugon ni Jan na halos di maituloy ang naisabihin sa akin. So, nabigla ka ba sa ginawa nung dalawang lalaki? Ang tanong ko muli. Siyempre po, pero naririnig ko na po yan na ginagawa ng mga di tunay na lalaki. Ang sagot naman ni Jan. Niyaya ko siyang bumaba kami doon sa pagitan ng dalawang bato. Pino ang buhangin dito at masarap nga ang hampas ng malilit na alon dito. Meron pang isang bato na parang sadyang inukit upang maupuan. Naupo kami dito ni Jan. Nabasa ang suot na short ni Jan nang mapalakas ang hampas ng alon. Bigla siyang napatayo. Sa mga sandaling yon ay bumakat ang harapan ni Jan sa harap ng shorts niya. Di niya ako agad napansin na nakatitig sa parting yon ng kanyang harapan. Nang mapansin niya na ako'y nakatingin doon, ay agad kong binaling ang tingin ko sa iba.
Akala ko ay magdududa na sa akin si Jan eh. Subalit nangiti lamang siya at nagpatuloy ng kwento sa mga nasaksihan niya sa lugar na yon habang nakasandal siya sa gilid ng malaking bato. Mukhang enjoy na enjoy siya dyan sa kanyang kwento at mukhang tinablan na siya. Napansin ko kasi ang kanyang harapan. Kung gusto mo, iraos natin ang nararamdaman mo ngayon. Ang biro ko kay Jan. Parang nahiya naman si Jan sa biro ko at tinakpan ng kanyang harapan. Hindi siya nakatingin sa akin o makasagot man lamang. Tanging ngiti lamang ang binigay niya sa akin nang mapatingin siya. Nakasandal pa rin siya sa gilid ng malaking bato at nakaupo naman ako sa kanyang harapan. Inalis ko ang pagkakatakip ng kanyang kamay. Hindi naman siya tumutol. Muli akong tumingin sa mukha ni Jan at nabakas ko sa mukha niya ang pagpayag sa anumang gawin ko sa kanya. Kaya naman di na ako nagkakasaya pa ng oras at agad ko na itong sinimulan. Nang mahimasmasan si Jan, ay agad niyang itinaas ang kanyang shorts. Di pa rin siya nagsasalita. Tanging mga ngiti lamang niya ang sinusukli niya sa aking mga tingin. Ganoon ang aming ayos nang biglang may narinig kaming tila isang bato na bumagsak sa tubig na di kalayuan sa aming kinaroroonan ni Jan. Pareho kaming nabigla lalo na nung marinig namin na mga yapak papalapit sa amin. Sa tingin namin ay may nakasaksi sa aming ginawa. Dali-dali naming nilisan ng lugar na yon at tinungo muli ang aking mga kaibigan. Subalit laking pagtataka ko na kumpleto naman silang lahat na naliligo sa dagat. Nang lumapit din ako sa kanila, wala naman akong naririnig na panunukso. Kaya mas lalo akong nag-isip kung sino ang tao nakakita sa amin ni Jan. Maaari din na guni-guni lang din namin yun ni Jan. Ilang oras pa kaming nanatili sa islang yun. Nang terik na ang araw at masakit na sa balat ang init ay nagyaya na kaming lisanin ng islang yun. Bukod sa bayad na napagkasunduan namin, ay dinagdagan ko pa ang perang iniabot ko kay Jan. Natuwang-tuwa naman niyang tinanggap. Noon na kami tuluyang naghiwalay ni Jan at tinungo na namin ang pampublikong palikuran upang makapaligo kahit papano.